Hello po, magandang hapon. Tanghali, alas 3 na po. So bali, nandito po kami today ni Ray kasi nga po mag-update din po kami gawa ng kahapon di po kami nakapag-update kasi si Sir ko sa phase 3 is nagbayad na po ng last payment po sa pinaka-labor. Ayan, meron kaming pampasahod sa team. Ayan po. So, bali, sabi ko naman kay Mami is hindi ako nakapag-update. Sabi ni Mama, ayan, marami na daw akong pera, char lang. Ayan po. So, di ko na po tanda kung Saturday po nakapag-vlog ba ako dito. Das Monday, Tuesday, wala. So, update po tayo dito sa 3 unit na ginagawa po namin. Ayan, medyo matagal-tagal lang pero napupuo na po namin. Ayan po. So, nalagyan na po namin ng asintada. Ito. Ayan. Dito po, maglalagay kami ng niche. Doon po yan. Tapos, ito po is owning window. Ayan. So, ito naman po is pinagpaalam po namin kasi gawa ng low pa rin naman po siya. Huwag mo lang din talagang babaguhin yung pinaka sa front extension mo. Bawal po talaga yon. So, since hindi lang ako makapasok ma'am dito, nasinsil na rin po pala yung ating bathroom. Tapos, siguro ma'am, ilalakihan po natin yung uka ng niche pag pag may gumagawa na rin talaga. Ito, sinarahan muna kasi bago lang din pong asintada. 1 to 2 days pa lang po ata yan. Tapos, napansin ko din ma'am, kada unit is meron na rin po siyang pinaka-islab po ng ating laboratory. Ayan, di lang ako makapasok, hindi ako kasya dito. Ayan po. So, nakasinsil na po yan. Mas madali na po siyang lagyan ng tiles. Ayan. So, tinatanong ko na rin po si ma'am kung ano po yung mga design ng tiles niya para hindi rin po ako mahirapan. Siyempre, may tiles tayo sa kwarto, may tiles tayo sa lababo, meron sa CR, meron sa flooring. So, minsan, kailangan dapat pinipicturan din nyo po para pag tinanong po ni contractor, madali na lang po siyang ikasa. Ayan. So, nagtanong din po pala yung may-ari, si ma'am, kung may leaks daw yung unit niya. So, nung nakaraang araw po kasi, doon pa lang sa kabilang unit ang na leak test. So, sinunod na rin po nito yung 2 unit, since hindi pa naman nalalagyan ng kisame yung 2 unit. According kina Bayao, kina Tatay Jerry, goods naman ma'am, wala naman daw pong leaks yung pinaka-roofing. Doon lang po ma'am ang leaks sa mga dugtungan po ng extension. Kasi naman po, hindi pa talaga naman nalagyan ng flashing. Ayan. So, yun po ngayon ang ginagawa nila, Tatay Jerry. Nagpo-flashing na po. Ayan. Ito po yung 9. Dito po tayo sa second unit. Ayan. Kay Sir Scotto. Dito po sa second unit. Ayan. May mga insulation pa tayo. So, ito ma'am, naligtas na rin po itong second unit. According sa kanila, goods naman, wala din po talagang leaks. Dito lang po talaga sa may tugtungan daw po. Ayan. Ngayon, may narinig kayo, nagpa-flashing po, nagalagay na ng flashing, tsaka ng Vulcasil. Ayan. Ito nga po palang roofing ni ma'am is pipinturahan po natin to ng bago para ma-refresh din po yung yero ni Lumina. Actually, matibay naman po yung yero ni Lumina. Siyempre, matagal na. Kailangan dalam din po ng pintura. Ayan po. Gabi po. So, nilagyan po muna namin ng harang para safe din po yung unit. Hindi mapasok. So, eto po. Gabi po. Nasinsil na rin po siya. Hanggang taas yung sinsil. Ayan, hanggang taas yung sinsil. Ayan. So,
yung relocation plus yung paglinya po ng panibagong gripo ng mga tubo, PVC. Tapos kada bathroom po, CR, meron na rin po siyang slab na papatungan po ng laboratory. Ayan po. I think yung height po is standard naman po yan. Hindi ko lang alam kung ano pong sukat yan. Pero okay na po yan. Tapos, magpapalagay si ma'am ng abang dito ng pendant niya. Corner na lang, malapit na lang dito sa may laboratory. Ayan. Tapos, 2 pillars daw po na medyo mataas ang watch niya. Ayan po. Ayan. So, ako naman, wag na natin madaliin yung tiny works kasi madali lang po yan sa amin. Ang tiny works naman po, kaya naman namin gawin yan ng 1 to 2 days. Kahit yun dito lang sa may flooring, kaya naman po yan ng 1 to 2 days. Nagkataon lang din talaga po na marami talaga nagpapagawa sa Ray House Makeover. Ayan po. So, dito po, hindi na rin po tayo matatagalan sa pagpipintura, gawa ng halos naka-wall tiles naman tong unit ni ma'am. Mayroon pang fluted panels. Ayan. Tapos, the rest, sliding window, owning window. Ayan. So, na-excite lang tayo, pero darating din po tayo dyan na matatapos din po ito. Ayan po. Huwag na lang po nating madaliin. Mas maganda po yung kahit sabihin natin tumatagal, sigurado naman po. At least, hindi rin po kami mararash. Magiging maayos po yung aming gawa. Ayan. So, bali yung color po pala ng metal spandrel natin is ano po yan eh. 4 lang. Meron siyang beige, meron siyang white, tapos meron siyang dark brown, tsaka light brown. So, ito po yung napili ni ma'am, medyo dark. Alam ko meron pong isang klase nito, yung parang makapal na PVC. Hindi ko lang po sure yung tawag. Pero mas preferred po namin yung metal spandrel. So, bali, ini-install na po nila rin yung isang unit. Yan, isang front extension natin. So, hindi ko lang po maaakyat yung bubong na may gumagawa doon. Ando sila Bayaw, tsaka si Tatay Jerry. I-shoutout ko nga po pala si Ma'am Norhuda sa Phase 3. Ma'am, thank you po. Thank you. Pati kay Sir Yuri din po. Thank you po. So, bali dito po sa pangatlong unit. Nakapalagay na rin po ng mga metal parings. Ayan. So, dito po, sa bathroom din po dito, nakapaglagay na rin po sila ng para po sa lababo. Tapos, linya po ng tubo. Itinaas po nila yan eh. So, again, meron po ulit siyang seal, tapos pinakaharang. Pag yung niche po, na urong po namin yung niche, yung uka, pwede na po kami mag-tiles dito. Unahin lang po muna namin yung kisame. Ayan po. So, dito po sila Bayaw, tsaka si Tatay Jerry. Nasa roofing sila. Ayan, nagalagay sila ng flashing. Ayan. Dahan-dahan, ingat-ingat at matalas. Ayan. Tapos yung iba rin po palang pinaka-flashing o sombrero po nung sa unit ni Lumina. Pinapacheck din po namin kasi syempre sa tagal na rin po ng turnover, mga nakaangat na. Kaya ayan, sinecheck din po nila, nilalagyan ng rivet.
Tapos lalagyan po natin ng pulkasil yan. Ayan. Yung tiling works dito, mamaniin lang to ni mamaniin lang to ni Kuya Joan. Ma'am, yung hatch po pala dito. Nasabi na po niya kay Ray, ma'am. Alam na po niya yan. Ayan. Pero naka po dito nakaguhit. Tsaka dito rin po. Alam ko, ma'am, dito meron din sila. Alam na rin po nila yan. Nag-i-install na po sila ng metal spandrel. Meron na rin po siyang wiring. Ayan. Nahaba para po sa ilaw. Ayan, kunti niya lang. So, bali, lahat po ng side dito is meron siyang bend o butas. Ayan, singawan yan. Para pong ang peg niyan is para pong exhaust. So, bali, 3 unit po ito. Lahat na po nailatag na ni Kuya Limuel kaninang umaga yung ating mga end molding. Ayan. Kaya hindi na po kami bumibili ng wall angle kasi end molding po yung nilalagay. Doon din po namin siya nakukuha sa binibilihan po ng spandrel. Ayan. So, mabilis lang po talaga yung trabaho. Kaso yun nga po, sa Ray House Makeover po kasi talaga marami kaming projects. Kasi kung halimbawa ang isang unit, matututukan po talaga namin, mabilis lang. Pero sa trabaho nga po, mabilis din eh. Diba? Kung tutuusin, ngayon lang po nila ito ginawa, parang mga 3 o'clock na nga po ata. 3 o'clock. Tapos, mag 4:30 na po. Ayan. Halos matatapos na nila yung isang isang kisame. Ayan.
So, bali, ribit-ribit lang. Ayan, ribit-ribit. Tapos nga po pala, ang na-order kasi talaga namin ni ma'am is dulo-dulo po talaga is meron siyang bend. Ayan. Dulo-dulo po meron siyang bend. So kaya tinawagan namin si ma'am kasi nga po magkakaroon pala ng problema. Hindi man totally problema. Wala na akong boses. Dito po kasi sa may mga sa kabilang side may tubo. Ayan po. May tubular, merong sa Meralco, meron sa tawag dito alulod. Compare po dito sa kabilang side, wala. Kaya yun po yung sinasabi ni Reyna, magkakaroon ng problema. So hindi po namin nagamit yung both side na may na tatamaan po kasi pala siya ng mga cuttings. Ayan, may mga cuttings po kasi siya. So okay pa rin naman. Ang importante po kasi dito yung aming pasingawan sa may bathroom. So wala po kayong makikitang tubo doon. Request din po yun ng may-ari. Hindi na lang po kami magbubutas. Since nagkaroon po ng relocation yung ating bathroom, gumawa po kami pasadya ng pasingawan. Ang tubo po namin, dito na po namin siya i-hide sa ceiling. Ayan, kung mapapansin nyo po dito mayroon siyang butas. Ayan, ganyan po, may butas siyang ganyan. Ayan, dyan na po namin ipapalusot yung pasingawan. Tapos, ang peg po kasi niyan, ayan o. Meron tayong vent dito. So, dyan na po sisingaw yung amoy na manggagaling po sa bathroom. Ayan. Kasi po napansin po namin, yung setup po ng bathroom dito sa row house, wala po siyang pasingawan. Kumbaga parang sinabay na po siya doon sa drainage, sa manhole, tsaka po doon, sa catch basin po ng ulan, sa pinakalikod. So, bali ang pasingawan niya po is parang sa alulod na siya. Pag galing po dito sa may pinaka-catch basin, doon po sisingaw, then akit na rin po yun doon sa may pinaka-down spot. Pero ito po, since nagkaroon po tayo ng relocation ng ating bathroom, nagawan po namin ng pasadya. So, wala na po tayo makikitang tubo sa taas. Kasi sabi ni sir, ni ma'am, baka yung pa daw ang pagmulan ng leaks katagalan. So wala kaming binuta sa roofing ni Lumina. Ayan. Bisan kasi, lalo na dito sa Phase 6 po talagang ang may-ari rin po talaga ang nagdi-decide kung anong gusto nilang mangyari. Yung mga diskarte po namin, tapos yung may-ari may diskarte din sila. So, nagko-combine. Kaya pang nangyayari, alam niyo yon, nagagawa namin ng maayos yung unit na hindi magkakaroon ng aberya katagalan. Ayan po. Medyo matrabaho nga lang din po, kaso syempre sa gawa naman natin kailangan dapat maayos. Hindi po talaga basta-basta lang kasi mas mahirap po yung back job, mas mahirap po yung mga repair. So, bali, mas malinis siyang tingnan. Mas maganda siyang tingnan na meron tayong ceiling. Hindi naman po siya mainit. Actually, sabi nga rin ni Ray, kahit roofing lang naman. Kahit roofing lang, tapos insulation lang, mainit naman din talaga. So, imagine kung wala tayong ceiling, tanggalin nyo po yung mga metal parings dyan. So, makikita po yung mga tubular. Ayan po, makikita po yung mga bakal, mga insulation. Tapos, yung ilaw natin, nakalantad, di ba? Unlike dito, ayan, di ba? Malinis po siyang tingnan. Actually, yung unit dito, row house lang, pero, di ba? Pag nagawa talaga ng maayos, gandang tingnan. Ayan po.
So madali lang po yung pagkasanong ng metal spandrel. Tusin kaya nga po siya ng 1 day. 3 unit na. Kaso, ayun nga, meron kasi kami inasikaso ni Ray. Meron po kaming meet up dito sa may phase 5. Nag-inquire din po sila. Medyo natagalang lang kami. Siguro mabot din ng mga 1 to 2 hours. Kaya nga po, ayan. Medyo late kasi Ray nakatulong kay Kuya Limwell. Ayan, konti na lang.